lang talaga eh. Galing niya kung At least may gasolations. bagay na rin yan, hindi yung para sa mga Pilipino. Ang latong ito. At least may bago, may bago. Pero sinabi Siya na yung susunod kay, kay Manny. Galing talaga. Hindi magandang ginawa yun sa second round. Sinabi niya, sinapak niya talaga yung Mexicano. Yun yung best ever punch niya. Ever. Pero nagulat siya na tumayo pa. Kasi parang he felt na, Actually, eto hindi na, nakatayo. eto na yun. Nanginig ka parang Nanginig. Hindi nakatayo. May effort yung Mexicano. Left hook. Effort tumayo. Tsaka hindi din biro yung kalaban niya. Grabe din yung magaling din. At si Nonito, hindi rin biro na na athlete yan kasi buhika siya. So, mas doble yung alaga niya sa training niya at sa sarili niya kasi meron siyang inaalagaan din sa kanya. So, kumbaga, partida pa yan. Training ng asawa yan sa taekwondo. Yes! Sana, Magaling yung nag-aalaga sa kanya. sana magkasundo-sundo na silang pamilya. Di ba? Oo nga. Pinanay. At ito sa ibang balita naman, kahit pinagpaliban ng gobyerno ng China ang nakatakdang execution ngayong araw at bukas ng 3 kababayan natin sa death row, kabado pa rin ang kanilang mga kaanak dito sa Pilipinas. Ang pamilya Ordinario aminadong mas nadagdagan pa ang kanilang pag-aalala sa kalagayan ng kaanak na si Sally Ordinario Villanueva. Hanggang ngayon daw kasi wala pa rin katiyakan ang sasapitin ng kanilang kaanak. Lalo pa't ipinagdiriwang ni Sally ang kanyang kaarawan sa Biyernes. Kung dati raw ay masaya nila ipinagdiriwang ang kaarawan ng anak, tila kakaiba raw ngayong taon, magdaraos na lamang sila ng munting salo-salo para sa anak. Umaasa pa rin daw silang matutuloy ang kanilang biyahe sa China para sa personal na mabati ang kapatid sa kaarawan nito. At sa kabila ng kaba ng patuloy pa rin nadarama ng mga pamilya ng mga Pinoy na nasa death row sa China, humingi naman ng pangunawa ang kampo ni Vice President Jejomar Binay. Ayon sa kanyang tagapagsalita na si Joey Salgado, naihayag na daw ng Vice Presidente ang naging resulta ng pagkikipagpulong sa Chinese government. Yun ay ang pansamantalang pagpigil sa execution ni Sally at sa 2 pang Pinoy na hinatulan ng drug trafficking sa China. Tanging ang gobyerno ng China na raw ang makakapagsabi sa mga susunod na mangyayari sa kaso ng ating mga kababayan. Pero nitong Sabado, nagpahayag po si Vice President Binay na kumpiyansa siyang may mas positibong resulta ang kanyang pagkikipag-usap sa China. Mamaya, makakapanayan po natin sa unang balita ang ilan sa mga kaanak ng mga kababayan nating nasa death row sa China. Kasama na rin si Jason Ordinario, ang kapatid ni Sally na naging isang deep penetration agent ng PIDEA para mabuko ang sindikatong nanloko sa kanyang ate. At bilang tugon sa mga panawagan na ipinalangin ng mga kababayan nating nasa death row sa China, inialay ang misa para sa kanila sa simbahan ng Baclaran kagabi. Sa labas ng simbahan, nagkaroon pa ng pagtitirik ng kandila ang grupong migrante na nilahukan din ng ilang nagsimba sa Baclaran. Kasabay ng panalangin para sa mga nakatakdang bitahin sa China ay ang dasal din para sa lahat ng mga Pinoy na nasa abroad. Hiling nila sa gobyerno, tutukan maigi ang lagay ng lahat ng overseas Filipino workers. Huwag drug trafficker. Huwag drug trafficker. Samantala, pinag-iingat naman po ng ating pamahalaan ng mga Pinoy na nasa bansang Libya, Yemen at Bahrain dahil sa tumitinding kaguluhan doon. Kaliwat kanan pa rin kasi ang mga isinasagawang kilos protesta sa naturang mga bansa. Panawagan ng mga ralista, magbitiw na sa pwesto ang kani-kanilang mga lider. Ligtas pa naman daw ang mga Pinoy roon, pero umaasa ang Malacanang na hindi na tuluyang lalala ang sitwasyon sa 3 bansa. Tiniyak naman ng Aquino administration ang kahandaang ilikas ang ating mga kababayan doon kung sakaling mas gumulo pa ang sitwasyon. Patuloy rin po ang monitoring sa lagay ng mga Pinoy ng ating mga embahada. At ayon pa sa ating gobyerno, tinatayang aabot sa mahigit 58,000 Pinoy ang nasa Libya, Yemen at Bahrain ngayon. Samantala kung si Vice President Jejomar Binay abala sa pagsasalba sa 3 Pinoy sa death row sa China, may mission din ang dating running mate ni Pangulong Noynoy Aquino na si Mar Rojas sa Taiwan. Tutulak mamayang pasado alas 7 ng umaga ang dating senador papuntang Taiwan para makapag-usap sa gobyerno doon. Kaugnay ng pagtatampo nito sa ating bansa. Nagalit kasi ang Taiwan matapos nating i-deport sa China ang 14 na mamamayan nila na umunay sangkot sa isang malawakang swindling scam na nambibiktima sa Chinese nationals. Ang galit na ito ng Taiwan nagresulta sa paghihigpit ng Taiwan sa pagkuha ng visa ng mga Pilipino, partikular ng mga overseas workers papuntang Taiwan. Ang pasadahan naman natin ang mga maksyong balita sa umagang ito sa ating Ronda Reports. Nakakasurasok at hanging mahapdi sa mata at ilong ang bumulabog po sa mga residente ng barangay Bago Bantay, Quezon City kagabi. Matapos may mag-leak na ammonia mula sa isang planta ng yelo doon. Yan ang Ronda Report ni Oscar Oida. Oscar!
Ang pasado alas 8 mga kagabi ng Mabulabog, itong mga residente ng Bukidnon Street, Barangay ng Nagsaysay sa may Bago Bantay, Quezon City, matapos lang magkaroon ng leak ng tinatawag chemical na tinatawag na ammonia sa lugar. Mangyari ay tumagas daw yung ammonia mula sa makina ng isang paggawaan ng yelo sa naturang lugar. Dahil sa nakasalasok na amoy, kinailangan munang iligas yung mga tao doon. Sa katunayan, sa isang basketball court sa naturang barangay muna sila nagpalipas ng gabi. Yung nakaagad naman na contain yung tagas, bagamat hindi ka agad daw mawawala yung amoy, dahil kinakailangan hintayin muna daw itong mag-evaporate. Sa mga sundalo ito ay ang planang otoridad sa pag-iimbestiga-igan kung lihitim nga ba yung operasyon ng naturang planta ng yelo sa lugar. Gayong pagkakaalam daw nila ay residential area ito. Igan? Okay, maraming salamat, Oscar Oida. Samantala, nasunog naman ang isang restaurant sa Capitol Country Club sa Quezon City kahapon. Nagsimula ang sunog pasado 1:00 ng hapon at umabot pa ito sa third alarm. Pero matapos ng 30 minuto, dineklarang fire out na ito. Ay kay Fire Superintendent Romeo Rillo, posibleng problema sa kuryente ang naging sanhi ng sunog. Ilang saksi rin ang nakarinig daw ng pagputok bago magsimula ang apoy. Tinatayang abot sa 300,000 piso ang naabot sa sunog. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Kapon nga nakatanggap ako ng message dun sa mga fire volunteer, 3. Sabi ko, dami naman sunog ngayong araw. Igan, di ko pa na-text yung iba. Parami ng parami. Papasok pa naman tayo sa Marso. Nuunahan na daw nila. Araw-araw, ingat kayo. Samantala, isang lalaki po ang nanghabol ng taga sa Valenzuela City. At narito na naman yan. Ano ba? Hindi na nanghabol? Okay. E po, ronda rin po ni Trisha Zapra. Trisha, nasan siya? Igan kulong sa istasyon ng Valenzuela Police. Itong si Richard Manuel na di umano ay hinabol ng itak. Yung may-ari ng inuupahan niyang bahay sa Kanumay West, Valenzuela City. Ayon sa suspect na si Manuel, matagal na raw niya kasing kinikimkim yung kanyang sama ng loob at galit dahil daw sa makulit na paniningil daw sa kanya palagi ng kanyang landlord. Kaya naman kagabi, dakong alas 10 ng malasing, kumuha siya ng itak at sinugod ang kanyang landlord na si Edgar Matias. Ayon naman din sa kanyang landlord, matitiis pa raw niya o mapapalampas pa raw niya yung kunat sa pagbabayad nitong si Manuel. Kaya lang hindi raw niya matiis, yung kapag ka nalasing ay inaaway daw silang lahat doon sa compound. Kaya naman ng maulit yung pagbabanta sa kanyang buhay nitong si Richard Manuel, nagdesisyon na siyang ipadampot ito sa barangay. Yun nga lang, Igan, pagdating naman daw sa barangay, nakuha pang sakalin daw nitong suspect yung biktima. Kaya naman nagdesisyon na rin itong biktima na dalhin na yung kanyang reklamo sa stasyon ng pulis. Kaya naman ngayon naharap sa kasong grave threat itong suspect na si Richard Manuel. At yan ang aking ronda report mula sa Valenzuela City. Balik sa Igan. Okay, maraming salamat, Trisha Zapra. Samantala, inilabas na po ang resulta na isinagawang nursing licensure exams noong Disyembre. Pero ayon sa Professional Regulatory Commission o PRC, ito na raw ang may pinakamaraming bagsak sa loob ng 10 taon. Hindi pinalad ang 65% sa 80,000 kumuha ng nursing board exam. Halos 30,000 naman ang pinalad at naging mga bagong registered nurse. Kabilang na dito ang top-notcher ngayong taon, si Wian Estrada ng Adventist University of the Philippines sa Silang, Cavite. Congrats! Nakausap ng GMA News si Wian at hindi pa raw makapaniwala na siya ang top 1 ngayon or siya ang nag-top ngayon. Pero syempre masayang-masaya si Wian. At hindi gaya ng ibang nursing graduates na piniling mag-abroad kaagad, mas gusto pa rin daw ni Wian na manatili sa Pilipinas at pagsilbihan ng kanyang mga kapwa Pilipino. We should use our talents to serve our country. After all, our country has done so many things for us. Good job! Mabuhay ka, Wian. At least wala kayong bayad sa training. Oh, wala, tinanggal na? Tinanggal na? Sa hospital muna. Salamat. Dapat lang. Yung mga specialization, yun meron. Okay. Pero yung basic na mga nursing, dapat wala talaga yun. Sana ma-refund yung mga nagbayad dati. Hindi na. Sayang kasi ang dahil. Kasi nakakaawa. Underemployed talaga. So sayang yung mga pinag-aaralan nila Totoo tapos yan. babagsak Hindi din na, sila. Sana Sa hindi trabaho naman siya. Trabaho. expertise sa trabaho. Alright, more amazing balita naman mula sa Maribeles, Bataan, kung saan ang mga nagpasiklaban sa isang beauty pageant, mga buntis. Laban. So yung item na yun. Oo.